na kasi wala nang bukas na ano. kasi yan. Wala nang glue. Pero kung may glue, maganda sana kung matigas-tigas para makita nyo. Oh, lagyan natin ng gloves yan. Mighty Van. Papahirapan mo to. Oo, bukas na, pinahirapan mo pa ako. Ganun lang kabilis pala yun. Sa ating kuko. Okay, so ito yung, Pero may ito signal yung dyan. unit natin. Nadidelay. Kuha tayo ng pang ano. Parang 15 minutes sir, ano? Ah, sir? Parang 15 lang yung battery niya. Oo. Pare, paano ah? Ako nakaisa na ako sa 15. Ang awit ang puso. Hirap, sir. iPhone 15? Hirap. Anong ano, sir? Yung Issue? sa LCD sir, parang pasa sir. Hindi, makapal sir, pero maganda. Hindi siya tulad ng mga ganito. Konting difference ay iyak ka. Pero sa 15, parang may plastic siya Mas nakasurround. matibay na, sir. Opo, mas matibay siya sir. Kahit ligwatin mo siya, kasi likod ko rin. Paloy naman, pantiliw. Yung gamitin lang yung stand. Sir, so maglabas tayo ng ano ng glues. Tapos plastic puti na sa kilid. Ang ganda. Di pa, wala pang naligaw dito na ano eh. 50 sir. 15 sa akin. Yung iPhone 15 mo, ipabukas mo kasi. Ito Yung sir. mga iPhone 15 dyan. Yung hindi sila, kasi sisirain natin. Hirap Sino eh. bang may cellphone na di sila dyan? Sisirain natin. Parang si YouTube no. Unahin mo na yung sayo. Si YouTube, si YouTube. So, Eh, si YouTube, iba problema niya, laptop eh. So, Ayos na, parang parang 15 lang. ganyan. Eh, disable na yung yung Laki ng keyboard o linisan lang. Okay, so tanggalin muna natin yung mga screw. Kailangan sir, may yan talaga kayo. Oo, na pang... Putang yung rin yan, dami na scrap. Parang movie lang ah. Nakabili ako ng pang ganyan eh. Madalas na papanood natin yun. Diyan eh, di ba? Yun, di ba? Ay YouTube, ay YouTube. Dami style na, tataba ng utak ni Mayon ah. Parang sarap parang sarap ng tulog mo sa gabi ah. Sabi mo ako lang. Okay, so ito yung ano. Pero may nakalimutan tayo. Hindi matuwitira yung isa dyan. Hindi niya Babaklasin natin agad, di pa natin tinetest. Parang Parang ano yun ah, baklas agad bago test ah. alam mo na kasi history sir eh. Oo, test muna natin. Excited din si Sir eh. Baklas agad. No power, baklas agad. Check muna natin kung... CPU na to, CPU na. Motherboard ka na. Di okay naman yun, kahit pa-class na, pero... Hindi na gamit yan ang quad. Ito muna. Siyempre, standard procedure. SOP. Check natin, baka may short yung bibas, di ba sir? Ay, ito ba yung mechanic? Ito ba yun? Tailing session. So, malalaman natin yung pin number 4. May 1,000. Ito, wala. So, lahat green. Ibig sabihin, sir, normal yung reading. Pagka ganyan naka-green. Okay? So, walang problema sa ano, sa bibas connection natin. Ang tawag sa'yo ng tester sir? Tail tester. Tail, Maraming sa Quiapo yan. Parang ano, parang naubos yata ito kay Ariel. Meron siya bagong deliver daw. Meron. Ay, mabubudol na lang. Updated ah. New tool. Binag niya kagabi. Marami. Yung blue. Alin? Di ba meron? Oo, may stock Yung ulit. blue. Bayan eh, bayan. Ay, baba. So, sunod na natin. May USB. tube naman pala to. Okay, so ito naman yung Ayun, mas malapit. Oo. Check natin kung anong status, di ba? Ito, nangawit eh. Sandal mo na maayos, baka mamaya. Masira. Okay, so standard naka 4.9. Yan. Check natin yun kung... Okay, so wala. Hindi umakyat Walang ang ano. pumapasok. Oo, walang pirahing Totally dead talaga. pumapasok. So, Totally dead sir. yung unit natin hindi nagre-respond doon sa battery at sa charging IC. May problema kaya yung charging IC. Baka may problema yung charge. Kasi dapat to, kapag ka nag-charge ito ng maayos, dapat may amperahe na yan. Try natin sa ibang iPhone. Okay? So, pag nag-try tayo dito ng ibang iPhone unit, okay? So,
So kung titignan nyo sir, yung amperahe tumasagad, di ba? From the moment din insert natin, tumasagad yung amperahe, nag-charge yung unit. Tapos lalabas yung logo or charging logo. Di ba sir? Eto, itong isang to, Ay, wala sir, zero. Ano pa Di ba ng sir? Mr. Man? Yan o, pinabasa mo. Okay. Yan ba yun? So wala talaga no response yung natin. Ano pangalan niya? USB tester sir. USB. Pag kailangan nyo, meron na dyan si Louie. Galit siya. 400. Mura lang pa. Mura lang. Mura lang, mura lang. Malibre kayo. Isa sir, wala pa lang. Yaw, binakas na. So tanggalin natin. So na-confirm na natin na talagang hindi nagre-response sa battery. Wala. So totally wala diba? Paxcon. May ano rin ako dito. May Type ka din ha? may spare din ako ng battery ng iPhone 12 pang testing. Pero kung wala na ito, ang gagamitin natin is yung boot cable. iBoot cable. So meron akong iBoot cable dito. Ito. Magamit din tayo niyan after. Okay, so gagawin natin sir. Papagana siya. I-connect natin sa ABR natin. So open na natin Gusto siya ko sa bumili ng ABR. PTR na yun. Pamahalaga yun eh. Yeah. Maganda yan. Oo. May mura lang naman yan. Parang 1,500 o 2,000. Okay. So Ang gagawin inject lang kasi natin, yan. kailangan lang po natin. Unang tatanggalin nyo dito sir, battery. Sa SP. Bago kayo magtanggal ng kahit Sa anong spade. connector dun sa pinaka-board natin. Battery. Wala sa matapalit. Pay later. Pay later. Eh. Nakailang kuha na Hindi, ako. baka na-busy. Okay, so tatanggalin muna natin is yung Parang isang mata lang eh. Sniper. Isang mata lang. Okay, so ayan. Isang mata. Isang mata lang. Isang mo bakit? Isang mata lang. Sinikit lang. Kinatakpan niya? Isa? Hindi, pinipikit. Pinipikit. So ayan sir ah. Nahilo. Hilo talaga. Isang mata. Nahilo na ayak nagayaw. Bakit siya Sabi niya, mayroon pa lang mga itong eh. Wala ito. Mahirap pala maging doktor. Okay, so i-obserbahan muna natin yung obserbahan natin yung ating Wala na yung orang dyan. Tinanggal niya arang sir. Gusto mo yan, mas maawa na. Kaya mausap na. Tanggal yung mga na. Sigal lumuhod. Madami daw kasi tayo kaya. Ang dami natin eh. May iramin ko yung organizer na yan. Alin? Yung pang yung USB tester. Eh. Okay, so kailangan i-assess natin yung connector muna. Okay. So pag tinignan po natin dito, baka mamaya kasi may damage yung connector, di Kaya ba? may dumi oh. So ito medyo lang. Dilaw. Ayun oh, may dumi. Dalawa lang pala yung ano niya. Dalawa lang Wala yung namang ano niya, connection. Wala namang ibang diferensya. Yan yung positive, negative Normal lang. siguro. Okay. So normal lang siya. Okay, so itong isang to, kailangan po takpan natin yan. Itong isang yung battery, kailangan takpan natin yan sir. Kasi baka mamaya mag-short sa sa board. Sumabit eh. Just for safety precaution. Prevention Eh, is ma'am. better than cure. Yun? Okay. So minsan may mga nagtatanong, sir bakit hindi ka nag-gloves ng itim? Nagtrabaho siguro sa... Hindi ka nag-gloves. Actually, kalokohan lang yung gloves na yan. Pangpaan lang. Oh. Pagpapawisan Pampapogi lang sir, kamay mo. pampapogi. Lalo ka nang papasmahin dun. Kunwari sir, PPE. Kahit tapos pandemic, PPE pa. Pang TESDA. Nakaharap ka lang. Okay, so ayan sir. Ngayon gawin natin. Okay, so kuha tayo ng iBoot cable natin sir. Kaya matagal na to. Kaya naman process.
Okay, kuha tayo ng iPod cable. Nakatry ka na ba ito? So ito. Gloves pa eh, no? Shot na. Wala ng gloves. Shot na ulit. Pareho lang yun, kapag makurinti ka, patay ka rin. Oo. Discharge lang sa ano, sa bakal. Ako gumagamit ako ng gloves. Pangmotor. Parang ang ano kasi tingnan eh, di ba sir, pag naka-gloves. Kala mo, totoo na. Expert ah. Ang galing-galing. Alam mo may iwan. Pro, Tatay. pro sir, pro bono. Pro bono pala. Okay, so yun yung ano natin. Adjust natin to sir. So, i-connect natin sa inter natin. Pwede balikan. Balik-balikan. Babalikan mo. 3.9 volts. Eh, paano pag dito mo? 4 ampere. Enter. Ganun din siya. Okay, so on natin. Kung may IBR ka, sir, ganun ang Ay, punta voltahe na. lang. Opo, yan. Ganyan ang ano, voltage tsaka amperahe. Pwede naman sila. Kung may IBR ka. So, yan. Next, ito hindi pa ito na-open kasi pag in-open natin to, okay, kailangan pindutin siya. So, hindi ko pa siya, ano, hindi ko pa pindutin. Tapos ito yung switch button. So, hanapin natin si 12 Pro Max. So, ito yung cable ko for, ito, 12 Pro Max, di ba sir? So, ito po. Okay, natin siya dito. Okay, so gawin natin, tanggalin natin yung tanggalin muna natin sa battery. Okay, so sir, bakit parang ano, mukhang hindi siya 12 Pro din, 12 Pro Max. Tatanggalin natin tong sa baba. Kani sa dapat. Oo, para hindi sa dapat. Okay. Muna natin to. Tandaan niyo sir, hindi pwedeng ano yan. Hindi pwedeng ginawa dito sa board. Hindi na mag-flash. Tanggalin natin yung LCD. Oo, hindi mag-flash. Ano pag tinanggal ko, hindi natin makikita kung mag-display. Yun lang. Ito na lang. Ito na yung ano na lang, yung power na lang ang kapit natin. So hindi ko na ilalagay yung sa button sa baba. Ayan na lang. Okay, so gawin natin, i-open natin. Ngayon, tignan nyo, obserbahan nyo mabuti yung current ha. Kapag ang current tumaas, ibig sabihin may short circuit. Pag ang iPhone, pinindot mo yung power button ng hindi ano, ng tawag ng pag tumaas ang current nang hindi mo pinipindot yung power button, ibig sabihin may short circuit yung board natin. Ngayon, check natin. So, naka-on na yung unit, yung ano natin, power supply. Okay, so ayan, kung titignan po natin dito, hindi tumaas yung current, normal. So yan po yung normal state. Ngayon pindutin natin si power button, tignan natin kung magre-respond yung unit natin. Okay, so after 5 seconds, Bitaw. bitaw. Tignan po natin kung magpa-power on siya. So kung mapapansin nyo sir, namamatay. Mamatay siya. Okay, nagka-trigger pero namamatay. Yan. 5 seconds. Stop. Okay, Namatay na. so namamatay din. Hindi po siya nagbo-boot up. Bakit kaya hindi nagbo-boot up? May problema kaya sa ano. Ngayon ganito yun, sir. Isa sa mga reason kung bakit po hindi nagbo-boot up ang cellphone, nagtitrigger eh. So dahil nagtitrigger siya, meaning to say, yung supply po natin from the boot cable nakakapasok doon sa pinaka main PMU natin, di ba? Kasi ang supply bago makapunta ng ng PMU, papasok muna yan ng first terminal, second, di ba sir? Tapos diretso PMU. Okay, so merong ibang mga unit sir, or let's say ganitong ganitong cases ng iPhone.
kapag pinindot natin yung power button at hindi po tumutuloy, pwedeng may problema sa CPU or pwedeng may problema sa NAND natin. Okay? Or merong ibang problema. Bakit po kaya, sir? Baka may natitira pang short circuit sa board. Okay? So, bakit po kaya? Anong reason? Ngayon, ganito yun. Dahil nga ang history na ito, 3 beses ng na-recall at hindi na nag-success yung pangatlo, baka mamaya may kulang sa ginawa dito sa unit natin. Okay? So, ngayon, eto sir, meron po tayong tinatawag na boot sequence. Ang boot sequence po ng isang cellphone ay kailangan nyo rin matutunan. So, dito na papasok yung susunod na topic natin. Later on. Okay? So, ano itong magiging topic na ito? Napaka-importante na ito. Okay, so dito na po papasok yung tinatawag nating iPhone boot sequence. Ano po ba yung iPhone boot sequence? Kung makikita po natin sir, ito po yung specific data communication line ng ating unit. So, paliwanag natin saglit. Okay, so medyo masakit sa ulo tong part na to, pero pag na-master nyo to or natutunan nyo to, dito nyo malalaman kung sino po ang may problema sa isang cellphone bago hugutin. Kasi nangyari dito sir, hinugot ng hinugot, transplant ng transplant. Okay, ang ano natin, ang board natin ang walang basehan. Yan ang sigurado ko. Okay, walang ano kasi ang problema lang una ng customer, signal eh. Okay? Signal pero ang ginawa ano, nung pinalitan yung bottom board, hindi gumana yung ano. Ang sunod na tinarget yung top board. Wala nga sir. Meron sa Well, lumalamig naman. Meron. Okay. So dito tayo. Ngayon, ano po ba ang ano natin? Ano yung pinakauna nating dapat i-check dito? Okay? So anong pinakauna sir? Unang-una, kailangan po natin i-check palagi. We always have to go back to basic. First terminal and second terminal. So saan tayo magsisimula? Okay, battery. So may nakalagay dito PP, BAT, BCC. Okay, so ito yung first terminal natin. Anong voltage ng first terminal natin? 3.9. Okay, 3.9 volts. Ngayon, next. Yung supply po natin na 3.9 volts dito, papasok po yan ng second terminal, di ba? So going to our second terminal, okay, so magkakaroon dito ng 3.9 volts. Okay? So yung 3.9 volts natin from second terminal going to our second terminal, papasok po yan ng main regulator IC natin. So ito po yung ating main regulator IC or let's say PMU. Okay? So itong PMU po natin, sir, PMU. Once na nakareceive po siya ng power from our second terminal or from our charging IC, that's the time na magsisimula po siyang gumana. Ngayon, meron pa tayong isang dapat i-test dito. Ano po yung dapat nating i-test dito? Okay, actually ito part 2 ng third terminal. Ang lahat ng ang output nito is third terminal. May nakalagay po dito PP VDD boost. Ito po. Okay? Ang requirements po ng PMU natin para gumana is yung ating PP, VDD main, okay? From charger to PMU. Yung pangalawa naman is yung tinatawag nating PP, VDD boost. Okay? So from boost IC going to our PMU. Requirements po yan, sir. Ngayon, ngayon makikita po natin dito, nakalagay dito, after po makareceive ng PP VDD boost signal ng ating PMU, yung ating PMU sir, magre-respond po siya doon sa ating boost IC. Okay? So ito po yung pinadalang voltage. After that, yung ating PMU chip ay nag-send ng affirmation or acknowledgement papunta doon sa boost IC natin para sabihin niya, "Oy, thank you, na-receive ko yung yung voltage na pinadala mo sa akin." Di ba sir? So ganun lagi mangyari, yan pa lang yung umpisa. Okay, so ano yung susunod na kailangan natin i-check dito?
yung isang kailangan natin i-check dito is yung para malaman natin kung good working condition to or kung ano yung reason bakit ito hindi gumagana. Okay, kailangan po natin i-test yung tinatawag nating crystal oscillator. Ang crystal oscillator po natin, okay, usually ito po ay 32.7 kilohertz frequency. So matetest lang po natin ang crystal oscillator natin using using oscilloscope. Diba? So without oscilloscope, hindi po natin matetest ang crystal oscillator ng cellphone natin. So bakit po sir kailangan i-test yung crystal oscillator? Kasi po minsan, pinagkakamalan mo or pinagbibintangan mong sira, yung CPU, okay? Yung pa lang may problema, yung crystal natin. Ito po yung primary frequency na nare-required ng PMU natin para gumana siya. Kasi ito, hindi po yan magre-react or hindi po yan magbabato or hindi siya makikipag-communicate with our CPU kapag may problema yung ating crystal oscillator. Bakit po sir? Kasi yung frequency po na papasok dito, ayan po yung gagamitin for our clock signal or clock data. So ano po ba yung clock signal na yan? Parang ganito yan sir. So papadalhin ko yung yung paliwanag or terminology para at least kasi pag binasa mo sa internet, ang daming sinasabi. Okay, so for example, may sinend akong data sa inyo. Okay? Ito po ang nagmamanage sa clock timing natin, yung clock signal natin. So bakit siya tinawag na clock signal? Kailangan ang data natin, pag sinend ko sa iyo, dapat in order yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba sir? Ngayon, kapag nawala po yung clock signal natin, yung data natin, mawawala rin sa timing. Okay? Instead na 1, 2, 3 yung ma-receive mong data, ang mangyayari, 2, 8, 9, 10. Di ba sir? Magkakagulo-gulo. Okay? Opo. So kaya napaka-importante nito. Ngayon, may mga nagtatanong, sir, bakit sa mga technician na nagre-repair, bihira ako nakikita ang tinetest yan? Eh, ewan ko sa kanila. Hindi lang tinetest. Kung walang tools, hindi marunong mag-test ng crystal natin. Okay? So, bakit po sir? May specific requirements po tayo dito. Tsaka specific settings. Kung makikita niyo yung oscilloscope po natin, medyo madaming settings na kailangan i-set up. Okay? So anyway, tuturo ko naman sa inyo kung paano po gagamitin yan sa cellphone motherboard. Okay? So aside from that, next tayo. Ito po yung pinakauna. Yung mga voltage po na ma-measure natin dito usually is always present voltage. Okay? So 3.9 volts. Okay? Okay, so yan yung mga natin. Next natin. Okay, so from the moment na pinindot natin yung power button, si power button, ang power button po natin ay magti-trigger naman doon sa ating PMU chip. Okay? So, pero bago yan mag-trigger, let's say before or after niya mag-trigger, merong isang signal po yan na sinesend. Going to our PMU, so from PMU going to CPU. Okay, so ano po muna yan? Dito muna tayo kay power button. Ang power button po natin, once na pinindot natin yan sir, ito po ay magsisend ng high to low signal. Okay, yun po yung trigger signal natin. So ibig sabihin sir, from high signal, okay, so ito sir ay 1.8 volts. Okay, so once na naka-receive to ng 3.9 volts, automatically magge-generate po siya ng 1.8 volts para kay power button. Kaya pag tinest natin yung power button, dapat ito may 1.8 volts. Doon pa lang, malalaman mo na kung nag-generate ng voltage to o hindi. Okay, sir? Doon pa lang sa pagtetest sa power button. Next. So, dito tayo. Pag pinindot mo si power button, okay, after pressing the power button, yung voltage magdadrop to 0 volts. Then, tataas ulit into 1.8 volts. Okay? So, ibig sabihin, sir, at first, naka-on state siya. So, ang pag naka-on, 1 po ang sa binary signal natin, that is equivalent to 1. Pag naka-off, 0. okay, 0. Ibig sabihin, sir, naka-off state. So, meron tayong 1, 0, 1 signal. Okay, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 na. Okay? So, ibig sabihin, sir, ito po yung natin, yung signal na yan, ayan po yung babasahin, okay, ng
PMU chip natin para malaman niya po na nag-trigger na or para malaman niya na pinindot na yung power button natin. So kapag wala po yung signal na yan, ang PMU chip natin, hindi po yan magre-react kahit anong gawin mo. Okay, next. After this, after niya po makareceive ng trigger signal from our power button, yung ating PMU IC naman po ay magsisend ng tinatawag nating system alive signal. So yung isang system, eto may nakalagay dito, system alive signal, parang inform niya, oy, CPU, may power na ako, may na-receive na akong power, good working condition na ako, di ba sir? So ngayon, i-inform po ng PMU natin yung ating CPU, okay, which is etong signal po na yan, ayan o, system alive signal, i-inform niya yung ating CPU and sino ba? NAND. Okay, yung ating NAND chip, ito po yung NAND natin or pinaka-storage natin, i-inform niya yung dalawang yan na ready na siyang magtrabaho at mayroon na siyang supply na ready i-deploy doon sa dalawang IC natin. Nakuha sir? So ibig sabihin sir, para malaman mo, another test point to para po masabi natin kung working or not working to. Okay? So ano po yan? Ilang test point na yon? Yung pwede natin i-check dito. Ibig sabihin, marami tayong pwedeng test point gamitin. Panglima. Di ba, sir? Okay, so pwede natin gamitin to as test point para malaman natin kung ready na pong trumabaho yung PMU natin. Okay, system alive signal. Okay, so next naman, ngayon, after po natin pindutin yung power button at nakapagsend na ng system alive signal yan, yung trigger signal po na nanggagaling dito kay power button, yan po ay ibabato niya na papunta. So from PMU, ibabato niya na po yung trigger signal yan going to our CPU. Okay? Ito, ang voltage dito na 1.8 volts, always present po yan. Ibig sabihin sir, kahit hindi mo pindutin yung power button, pag pinas mo may 1.8 na. Okay, ngayon, dito naman sir, hanggat hindi mo pinipindot ang power button, walang 1.8 na lalabas dito. Okay? So ibig sabihin sir, after pressing the power button, that's the only time na may lalabas na 1.8 volts dito kung makikipag-communicate na yung ating PMU to our CPU. Ngayon sir, sa ganitong procedure pa lang or sa ganitong klaseng pagdadiagnose pa lang, analyzation pa lang tayo, malalaman na natin kung working to or not working. Tama. Di ba sir? Eh sir, yung cellphone ko no power declare CPU agad. Okay? Ganyan ang nangyayari ngayon sa mga technician. Okay? Ganyan lang ginagawa ngayon, di ba sir? Okay, low current, CPU agad. Binanatan. Kaya ang dami ako nare-receive dito na unit sir. Puro CPU ang ang binanatan. ginalaw agad. Kasi low current daw sir eh. E di binanatan yung CPU. Hindi na po dumaan sa gantong sistema ng pagda-test. Kamote, no? Kaya daming sirang cellphone niya, mas madaming sira ngayon kaysa nung panahon na wala pa masyadong bumuboard level. Okay? Kasi yung iba kasi sir, meron marunong sa YouTube. Oo. Kala nila tama na. Kahit ako, kaya ko naman. Kaya Okay. mas maganda yung may technique ka talaga. Oo. Tapos yung isa naman, natuto dun sa tropa, na lesser din yung knowledge. Magaling na. O kaya experience lang. Sa experience lang din. Kasi experience ko ito eh. Nakimarites. O yan ang pag naka-encounter ka, gantong symptoms, yan ang tirahin mo. Pag naka-encounter ka, gantong problema, yan ang tirahin mo, bunutin mo CPU. Eh paano kung hindi gumana after bunot ng CPU? Bayan. Ano din? Diba? Okay, so ganyan ang mangyayari. So next natin sir, ito. Yung susunod po na signal na ibabato ng ating PMU, okay? After niya po makareceive ng, after niya makipag-communicate with our CPU, ito sir, meron po tayong tinatawag na reset signal. Ano po yung reset signal na yun? Ito po yung ating PMU, kailangan niya makipag-establish ng communication with our CPU. Parang ganito. Para usap tayo. Okay, although inaya kita mag-usap tayo, okay, hindi pa ako nagsasend ng kahit anong information sa'yo. Nag-establish pa lang tayo ng communication, di ba? Okay, so meron tayong tinatawag na tagging. Meaning to say, kailangan po nila mag-establish ng communication bago sila mag-exchange ng kahit anong information. So, yan po ay chine-check natin through, okay, PMU to system called reset signal. Okay? So, ibig sabihin, sir,
yung ating PMU makikipag-establish ng communication doon sa whole system ng ating CPU. Kakausapin niya bakit system? Bakit hindi CPU? Bakit po sir system? Kasi po, sa isang IC, magkakasama po si CPU, si RAM, sino pa sir? Si GPU, okay? O kung ano naka-integrate yan. Diba sir? So ibig sabihin sir, eto sa isang packaging ng CPU natin, may 3 component po na magkakasama. Ang tawag po sa kanila ay system. Okay? So ngayon, yung buong system na yan sir, through reset signal, eto po, may nakalagay dito, reset signal. Pag nakabasa po kayo sa isang schematic diagram ng reset, okay, ang meaning po ng reset, that is to establish communication. Pag ginugol mo yan, dictionary mo, okay, ang nakalagay, ang sasabihin sa isa reset signal, that is to reset or restart all system, di ba sir? Okay, but in electronic data communication, ang ibig sabihin po ng reset, that is to open new communication line. Okay, or to establish new communication. Okay, so meaning to say, makikipag-establish po ng communication yung ating PMU to our system CPU. So hindi pa po dyan nagtatapos. Sir, paano mo nalaman na ito ang nagbato ng signal kay CPU? Alam niyo kung paano, sir? Ito, sa pangalan, no? Pag nakalagay PMU, ibig sabihin, sir, si PMU, nagbato ng signal to, okay, system. Papunta dun sa kanya. Next, ano reply na ito? Dapat mag-reply yan. So, ibig sabihin, sir, usually, ang ginagamit po na abbreviation ng CPU natin para makipag-communicate or para malaman natin kung siya yung nagbato ng signal going to PMU is AP. AP means Apple Processor. Okay? So, may nakalagay dito, at sir, may nakalagay dito, AP to PMU test clock signal, AP to PMU WDOG reset signal. Ibig sabihin, sir, okay? Meaning to say, yung ating CPU nag-reply kay PMU. So, ibig sabihin, sir, para malaman mo kung gumagana po yung CPU natin o hindi, kailangan i-check natin yung binatong signal ni CPU kay PMU. So, paano po natin malalaman? Ito yan, sir, AP to PMU. Watchdog reset signal, AP to PMU test clock out signal, clock output signal. Okay? Sir, bakit po watchdog? Ano ibig sabihin ng WDOG? Okay. WDOG or watchdog signal means sensor po yan. Okay? Sensor po yan. So, meaning to say, through this sensor, kailangan po malaman ni CPU kung existing or kung gumagana ng maayos yung ating PMU o hindi. Nakuha, sir? So, bakit po? Kasi yung ating communication line from CPU to PMU, napaka-importante niyan. Kasi dito mo malalaman kung dapat ka bang mag-revolve ng CPU o hindi. Okay, correct. Parang nandiyan nag-send ako ng Gcash sa'yo. Hindi ka nag-reply. Wala. Okay, so Opo, 1.8 volts. So lahat po yan sir ay 1.8 volts. Makikita po natin dito yung voltahe. Okay? So ngayon, pag hindi po nag-reply ang CPU, ano yung kailangan natin i-check? Kailangan natin i-test. Okay? Ay sir? Okay? Kay PMU, ano i-test mo? Okay. I-check mo muna yung binatong signal ng PMU. Diba sir? Okay. Bakit po sir? Kasi itong PMU natin, after pressing the power button sir, magbabato din po siya ng system alive signal, yung volta, okay, pangalawa yung voltahe na kailangan ng CPU natin, which is ito yun, 1.8 volts, input, output. Okay? Kasi pag wala siyang binato na supply doon kay CPU natin, hindi gagana yung CPU mo. Kailangan check mo kung may na ano yan. Pangalawa, or yung next, wait, sir oy, kaninong jacket to? Kuya Willie. Kuya Will. Okay, yung susunod naman, ang CPU po natin meron ding sariling frequency. Okay, ano yung crystal na na ginagamit ng CPU natin? 24 MHz.
Okay? Kasi kapag yan, hindi gumana, hindi rin gagana CPU mo. Hindi po yan magre-respond kay PMU. Yes sir, so basta pinindot mo si power button, automatic labas po frequency dyan. Oscilloscope yan. Sir, madalas ba masira ang kristal? Okay? Nasisira po yan kapag ang cellphone lagi pong nababagsak. Kasi po, kaya nga tinawag na crystal oscillator, ano laman yan sir? Crystal quartz. Parang Mas manipis sa buhok. Okay? Na kristal, pag yan nag-crack sa loob, correct? Hindi nagbubukas ang cellphone. Okay? So ganyan pong nangyayari sa ano sa natin. iPhone lang ba yun mayroon, sir? Halos lahat, Android, Meron, iPhone. no? Laptop, Lahat ng meron. mga, Laptop, lahat ng meron. mga computer based system. Kaya minsan siguro dahil hindi nagpupuan yan, yan na kang... Yes sir, correct. So yan yung isa sa mga ano natin kailangan check. Okay? Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng buyribol agad. Di ba sir? Meron din yun, no? Mapalitan ba yan din, sir? Napapalitan niya. O ngayon ito sir try nyo, pag nagpunta kayo ng... Sinahin ko yun, sir. Pag may kilala kayo nagpo-board level. Boss, paano malalaman kung gumagana yung anong signal lang itetest? Para malaman kung gumagana yung CPU. Walang kristal. Oh. Tanong nyo sa kilala nyong board level technician kung anong signal lang wala. Ngayon, kahit isa lang dyan, pag tumama sila, okay, di wow. Ang tanong doon, di okay, talagang yan. Hindi mo pa masabi. Pero sir, Baka mamaya hindi nagda-diagnose. hindi sir, minsan sasabihin mo ganito, sabi niya, ikaw naman kayo para alam mo pati. Ikaw challenge ka pa, no? Oo. Pwede pumayag ka na. Sige, may gamit ka ba dyan? Tapos nagawa mo, bayaran mo ko. Abay, ganun, no? So, ganyan na lang, sir. Okay, so ganyan ang nangyayari sa sa cellphone natin. So, may mga communication line sila. Okay, so ano pa yung susunod, sir? Ito pa isa. Ngayon, sir, paano naman yung mga voltahe na ibabato doon? Actually, ang PMU natin, sir, ito kasi yung logic signal. Okay, para makapag-transmit and receive sila ng communication. Okay? Ito, sir, yung mga voltahe naman na ibabato ng PMU natin going to our CPU. Kasi pwedeng mangyari, may voltahe nga. Sir, kumpleto naman yung voltahe. Di ba? Ang problema, kulang naman nito. Di ba, sir? Yung voltage kasi niyan, galing kay PMU yan. So once na pinindot mo ang power button, automatic lalabas talaga yan. Pero, ang question dito, okay, nag-reply ba or nakipag-communicate ba yung CPU mo dito kay PMU? Di ba, sir? O, ganyan yung yan yung mga kailangan natin i-check dito. Next. Okay, so yun yung paano kung kumpleto to? So, kumpleto, sir, kumpleto naman to eh. O, so kumpleto yan, i-clear out natin yan. Doon tayo ngayon kay NAND. Kasi, kaya, isa sa mga reason bakit hindi nagbo-boot ang CPU, baka mamaya yung NAND mo may problema. Yung communication from CPU to our NAND IC. Sino yung kailangan natin check dito? Unang-una yan, sir Unang-una, yung voltage requirements ng NAND natin. Ito po. Okay. After pressing the power button, yung PMU natin magbabato po ng supply doon sa ating NAND chip. Ito po yung mga voltage requirement ng NAND natin. 3.0, 0.9, 1.8 volts. Diba? So sir, ano naman to? PMU to NAND low battery boot. Ibig sabihin, sir, yan po ay signal na hinuhugot ng signal po yan, okay, na binabato or supply po yan na binabato ng PMU natin doon kay NAND kapag ang cellphone lobat. So meaning to say, kahit lobat ang cellphone, as long as merong ibatong small amount of current or power si PMU natin kay NAND, okay? Oo. So ngayon, ngayon kunwari ganito, kaya nakalagay dito low battery boot. Ibig sabihin, sir, kapag ang cellphone low battery, di ba pansin nyo pag in-insert mo yan, dapat may lalabas na na charging voltage. Okay, para doon po yan. Okay, para po masabi sa atin nung cellphone, uy, low bat ako, charge mo na ako. Di ba, sir? So pag in-insert mo yung cellphone yun, lalabas yung charging power niya. Okay, so ngayon, kapag itong signal na to, kapag wala pong naiba to, or kapag talagang drain na yung yung ating battery, yung ating PMU hindi makakapag-send ng PMU to NAND low battery signal.
Pero as long as meron pa pong nahuhugot na power doon kay battery natin, yung ating PMU, makakapagbato siya ng low battery voltage para ma-inform tayo na low bat yung cellphone. Okay, sir? So ibig sabihin, sir, kapag low bat yung cellphone, hanggat may lumalabas na charging logo dyan or icon na low bat siya, itong PMU natin makakapagbato ng low voltage signal. Okay? Sir, siya ba yung gumagana? Yun. Yung nagbiblink yan, yung mga yan. Okay, so kapag naibato niyan dito, ipaprocess po yan ng CPU. Yung CPU kasi yung taga-process ng data na naka-store kay NAND natin. Okay, so ngayon ang tanong, pag corrupted ang NAND natin, pag corrupted po yan or kapag yan ay walang laman, logo lang po yung lalabas dun sa ano natin, sir. Sa cellphone natin. Madalas sir yung nag-ahang logo. Oo, yun, stock logo. Stock logo. Logo lang. Kasi bakit, sir? Ano pa process ko dito? Wala namang ano. Ngayon ang tanong, kanino naka-store yung logo na yon? Yung logo na yun, sir, hindi po yan yung Apple logo na lumalabas sa cellphone natin, hindi yan naka-store doon kay NAND. Sa logic chip po ng CPU yan. Okay? Doon lang po siya naka-store, logic chip. Okay? Oo, so ganun nangyari. Okay? So ngayon, so ibig sabihin, sir, kapag hindi lumabas yung Apple logo, dalawa lang yan, pwedeng may problema yung logic chip ng CPU natin or yung CPU. Di ba, sir? So yun yung isang problema. Di ba ito, di ba, pinapower on ko? So sir, pwede mo i-reworks yung CPU tsaka yung ano, dalawa. Hindi, alamin mo muna kung sino lang yung dapat may rework doon. Okay, ito naman, next. Okay, next natin. Kung titignan po natin dito, sir, okay, syempre pinindot mo na sa power button. Lumabas na si logo. O, ganito na siya makikipag-communicate dito. Okay, yung ating CPU makikipag-communicate siya kay NAND chip. So magbabato siya ng signal. Ano yung babato niya signal? Okay, AP to NAND reset signal. Hoy NAND, mag-usap muna tayo. Diba? Usap tayo NAND. So establish na ng communication. After nila mag-establish ng communication, i-check po ng CPU natin ito through AP to NAND system clock signal. Lahat po ng timing sequence nila. So i-check po yan nung nung CPU natin, yung clock timing signal. Okay, so after that, ibig sabihin, sir, ito pwedeng test point to, para malaman mo kung nakikipag-communicate yung natin. CPU. Yung CPU kay NAND or yung NAND to CPU. Basta nakalagay AP to NAND. So ibig sabihin, ang nauna nagbato ng signal si CPU. Okay? Next. Once na nakipag-communicate na po yung ating CPU to our NAND chip. Okay? Ang gagawin naman po ng CPU natin, magre-request po siya. I-request niya na po yung mga naka-store na data or firmware doon sa NAND chip natin. Kaya nakalagay dito, AP2 NAND firmware strap. Okay, ibig sabihin, sir, nag-communicate, nakipag-usap si CPU kay NAND. Okay? Extract na yung... Anong purpose? Ito po yung purpose. FW, firmware, strap. Okay? Para po i-request yung firmware na naka-store dun sa NAND natin at anong gagawin ng natin, CPU? Ipaprocess niya syempre. Kaya nga tinawag na Central Processing Unit yan eh. CPU stands for Central Processing Unit. Okay, sir? So, nakuha? O ngayon, paano kung corrupted yung laman? Kung corrupted yan, logo lang po lalabas dun. Sa unit natin. Okay. O, dun ka ngayon magpa-flash. Okay, sir, paano kung di nakipag-usap to? Ngayon ang tanong, anong voltage yung mga nakalagay dito? Usually 1.8 volts po yan pag tinest natin. Dapat may lalabas dito na 1.8 volts. Kapag walang lumabas na 1.8 volts dyan, meaning to say, busted ang CPU mo. So doon mo na i-revolve. Saka ka magre-revolve. Ayun. Nakuha, sir? May proseso, hindi pwedeng declare revolve. Kulang. Analysis yung Bubul na yan. Wala din siya. Alam na, bubul ko yung LMC at saka CPU. Kaya pala yung Okay. dinadala ko rin, ganun din ang kanya. So nakikita rin din. So may yan naman tayo magsabi, paano ba ito talaga boss? Kaya nag-recommend ako sa sarili ko. Oo. So ngayon, mas maintindihan nyo na yung Kung paano. yung mangyayari, di ba? Ay, sir? Oo. Hindi, kahit di naman lahat yan eh. Hanap ka lang ng reply ni CPU, kahit isa dyan. Oo. Isa dito, isa doon, tsaka dito.
Yun na yun. Hindi kailangan lahat. Hindi lahat ng linya. Hindi lahat. Kumbaga ako pinaliwanag ko lang lahat. Pinapaliwanag niya para madali. Okay, para at least alam nyo yung proseso kung paano sila nag-uusap-usap, di ba? Okay, so yan ang ano natin, yan ang silbi ng ano, yan ang silbi ng tinatawag nating boot sequence. Okay. So next natin, mamaya may susunod tayong topic. Yung panel, ayos mo. Oo. So mamaya ito itetest natin yung ano, yung iPhone 12 pero later on na kasi alas 12 na rin. Okay. Yung next topic natin, mamaya pagbalik nyo is yung charging circuit natin. Yun. Yes, nice. Okay? Para bakit hindi nagcha-charge ang cellphone? Sino yung mga dapat natin i-test? Di ba? Okay, so later on yan. Okay. Sir, parang just yan yung ano, Android. Oo, yun din. Magkaiba lang sila ng ano lang. Diniscuss na yan. Ah, na-discuss na. Ibig sabihin, nan na siya, sira. Nan na yan. Ibig sabihin. Nan na yan. O baka CPU yan. Baklas nan. Nan yan, pero baka CPU. No.